Hi, hello mga ka-curious. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung saan sulok man kayo ng mundo naroon, sana nasa maayos kayong kalagayan. Ito na naman po tayo sa isang super importanteng episode ng Link Channel. Mga ka-curious, hello po. Maraming salamat po sa mga nag-share ng ating mga videos tungkol sa pag-announce natin na meron tayong live. Mga ka-curious, maraming salamat po at lalo na doon sa mga nag-open ng kanilang speakers sa kanilang mga bahay para mapanood marinig ng kanilang mga kapitbahay. Maraming salamat po. At kung hindi ko kayo nasusagot dyan sa comment section, dyan sa pag-a-announce natin, pasensyahan na po kasi kulang po ako ng time. Ang importante lang naman ang announcement ko para malaman ninyo na meron tayong live, para pag masensor man tayo, para matanggal man, marami na nakapanood yung mga kaibigan nyo na walang Facebook. So, yung hindi pa po nag-follow sa Lynn Agno, doon sa Telegram, Link Channel sa Telegram, mag-join po kayo kasi regular ko po silang ina-update, lalo na sa war with Ukraine. At mga ka-curious, maraming mga bagay pinag-uusapan namin, yung mga experiences ng mga ka-curious natin sa iba't ibang parte ng mundo, pinag-uusapan namin doon, kaya join kayo sa Telegram. At mga ka-curious, nandun po ang ating Noahsville. Hanapin nyo lang po yung Noahsville, ang ating grupo. Matira ang matibay sa Messenger, mag-join po kayo kasi nandoon yung mga balitang hindi ibinabalita sa mainstream media. Mga ka-curious, I have said, mapapanganga kayo sa ating mga balita. Dahil pag-uusapan natin ngayon, una, ay magkaroon ng summit ang World Health Organization. Nagkaroon ng summit sila ngayon, undergoing pa mga ka-curious sa Berlin, okay? At meron pong mga nagprotesta doon at ang nakakatawa dahil sila naka-lockdown yung summit nila dahil maraming nagpo-protesta. Hindi yan ipapakita sa media sa maraming tao. Okay, so mga ka-curious, pag-usapan din natin ang Ukraine war at mga ka-curious, meron tayong yung tungkol sa report. Mismo ito sa member ng European Parliament. Sa European Parliament, yung nag-iimbestiga po tungkol sa VIDCO, ipapakita natin yung summary ng kanilang report. Napaka-importante po nito at mga ka-curious, may bagong viral. Sabi pa naman, ito ay abangan natin, may viral na naman na bago. Very contagious daw. Kaya, abangan nyo po at pakishare na ngayon pa lang mga curious para kung silang plaka. Pero hindi ako magsasawa hanggat ang bawat isa sa inyo magkusa na mag-share. Dahil sabi ko sa panahon ngayon, sharing is the key. Mga ka-curious now. Bigyan ko muna kayo ng nangyayari sa Ukraine. Mga ka-curious, since very effective yung drone na ipinadala ng Iran, at maraming, in fact, itong mga araw na ito, maraming mga sa Yadz airport, mga pag-landing or pag-alis ng mga aircrafts. At as we have said, marami ang nagkagusto doon ng mga bansa na bumibili ng unmanned drone, yung mga kamikaze drones. So sabi ng so makikita nyo busy yung airport dahil sa pag-delivery siguro, lalo na sa Russia ng mga weapons. At isa na dito mga ka-curious, pinagdidiskitahan ngayon ang Iran. Sabi ng some European countries when discussing new ito yan. Sandali ha. Merong pag-uusap mga ka-curious na isa-sanction ng mga European countries ang Iran, di umano, dahil sa paggagamit nila. Paano natatalo sila? Kaya ang gagawin na naman itong mga European countries, isa-sanction ang Iran ngayon. Now, some EU countries or European countries, when discussing new sanctions against the Russian Federation due to the situation around Ukraine, do not agree to restrictions in industries that are beneficial to them. So mga ka-curious, hindi matuloy-tuloy
yung pag-uusap ng mga European countries para isanction ang Russia. Kasi nga, nag-aano na sila, ang importante na kung magbe-benefit ba sa kanila. Okay? Kasi kanya-kanya na ngayon ang lakaran, mga ka-curious. Ang Belgium, Ukraine do not agree to sandali, okay, ulitin natin. Some EU countries, when discussing new sanctions against the Russian Federation due to situation around Ukraine, do not agree to restrictions in industries that are beneficial to them. Belgium, when agreeing on new restrictions, protects the introduction of restrictions against Russian diamonds. So, ang Belgium, pinoprotektahan nila, mga ka-curious, yung kanilang restriction tungkol sa introduction ng diamonds, mga ka-curious. Ang Greece is trying to defend the right to transport Russian oil. While France, kanya-kanya na ngayon. Kasi sabi ng Greece, no, importante ka sa amin, kailangan namin yung Russian oil. Kaya hahayaan natin. Tapos sabi naman ng France and some other EU countries continue to import nuclear fuel. So ang France at ibang bansa di-continue ng import from Russia ng nuclear fuels. Kaya hindi po sila magkasundo ang European countries ngayon dahil nga nagkakanya-kanya na sila. Nagkakanya-kanya sila ng interest kasi sila ang bansa nilang napapahirapan. So it's a good thing, yeah? Kasi yung unipolar power nawawala na. Dahil nagkakanya-kanya na sila, wala nang gaanong control, okay? Magandang balita po ito. USA, France, and Britain requested a discussion in the UN Security Council on Wednesday of the transfer of Iranian unmanned. Itong mga itong mga drones na papunta sa Russia under use in Ukraine. Sabi ito ng RIA Novosti citing a source in the Security Council. So ito yung sinasabi ko sa iyo, ang US, ang France at saka Britain ang nag-open ng discussion tungkol sa dito sa UN Security Council dahil nga sa mga paggamit pag-supply at paggamit ng itong unmanned drones sa Ukraine. So umaangal ang US, ang France at saka Britain, okay? So umaangal sila. Siguro pag-uusapan sa UN Security Council ito na ipagbawal or whatever ang isa-sanction, di natin alam. The US Department of Defense has not yet, ito ang magandang balita na idadagdag natin tungkol sa war. Kasi mga ka-curious, ang sabi sa balita, ang Department of Defense has not yet paid any funds to SpaceX for operating the Starlink satellite communication system in Ukraine. Air Force Brigadier General Patrick Ryder, spokesman for the U.S. Defense Department, said, on the broader issue of providing Ukraine with satellite communications, we are discussing with the SpaceX and with other companies, figuring how best to provide these services, the Pentagon spokesperson added. So makikita niyo mga ka-curious, ang interest talaga, ang nagbabayad ng SpaceX, mga ka-curious, ngayon, dahil umangal na si Elon Musk. Ang sabi ng iba, ma'am, bakit pro ano ba ito si Elon Musk? Pro Ukraine. Kasi nga, mga ka-curious, kung hindi sa Starlink ni Elon Musk, hindi talaga makakapagpatuloy ng war doon. Ano gagamitin na satellite? Importante yun sa war. 'Di ba? Ang satellite. Para alam kung nasaan ba ang kalaban. Now, umangal si Elon Musk lately kasi sabi niya, gumagastos siya ng 20 million buwan-buwan. Tapos sabi niya, ayaw ko na. Now, di ba naikwento ko sa inyo na nagkaroon sila ng discussion tungkol, nag-present siya ng kanyang kung paano ang kanyang suggestions para magkaroon ng peaceful agreement sa Ukraine. Pagka-pronounce na niya, Ukrainians hated him. Okay? Nagalit kay Elon Musk ang mga Ukrainians. And in fact, nasa news for 10 minutes, si Elon Musk inilagay sa kill list. Kasi merong kill list, di umano,
andyan may site sila, mga ka-curious, may mga thousands of people that the Ukrainian government or mga tao sa Ukraine gustong patayin yung mga taong lumalabag sa kanila. Okay? Yung hindi umaayon sa narrative nila. And there are thousands na nasa list. At isa na doon si Daria Dugina, yung napakabata pa na journalist na anak ng isa sa mga personal advisor ni Putin mismo tungkol sa war. Si Daria Dugina, mga ka-curious, yung pinasabog ang sasakyan ay pinakita ko sa inyo, nakasama po yan sa kill list. At napatay na nga. At doon sa website, nandoon talaga yung mga pangalan, tapos kung namatay na, may X na. So, inilagay nila sa kill list si Elon Musk. So, si Elon Musk, nawindang siguro. Of course, natakot siya. Now, ngayon, sabi ni Elon Musk, hindi daw siya na magbabayad dahil ang laki ng binabayaran na. Now ngayon, iaakuin ngayon, okay? Ang US Department of Defense ang magbabayad na. Pero sa ngayon sa balita, wala pa daw ibinabayad ang US Department of Defense. So siguro kaya siguro umaangal na. So hindi makaayaw of course, imagine niyo mga ka-curious, sila pa ang nagbabayad ang Department of Defense ng US para ultimo pati sa satellite ng Ukraine. So, kita nyo na mga ka-curious. Now, ngayon, ano pa ba ang ating, merong ito ang medyo nakakaano, sa Kherson. Nag-uumpisa na po ang evacuation. Ang Kherson, mga ka-curious, yung isa sa 4 na provinces niya na punta na sa Russia, di ba? So, ito po, mga ka-curious, ang footage. So, mga ka-curious, mahaba po yun. There is already evacuation of the civilian population in Kherson. So, makikita nyo na siguro dahil nga lately, di ba, yung mga friends na bansa ni Putin, pinaalis na yung kanilang mga embassies doon. So, ito, nakikita nyo na kung saan papunta. Ini-evacuate na po ang mga tao doon. Okay? At ang buong Ukraine is meron silang air alert. Buong Ukraine. Hindi na sa sentro o sa west or sa south. Buong Ukraine. So, grabe, mga ka-curious, ang putukan doon ngayon. Okay? Tapos ito, ang EU countries, ayan na. Ito yung latest kasi na lumabas. Impose sanctions against 3 Iranian generals and drone manufacturer Shahed, sabi ng Bloomberg. Yung Shahed, mga ka-curious, na nagmamanufacture ng drone. So, ayan na. Kasi yung isang balita ko kagabi yun. Ngayon, ang EU countries, nag-impose na sila ng sanction sa 3 Iranian generals at yung gumagawa ng drone. Ayan na po, kasi natatalo sila. Yun po yun, mga ka-curious. Now, punta po tayo, bago tayo pumunta sa mga importanteng balita natin, meron po kasing nangyayaring grabing riots. Okay? Ipakita natin, mga ka-curious, muna, yung rally sa Italy, rally sa Germany, para magkaroon kayo ng, sandali ha, kung nandito ba yung aking mahabang, para isang video na lang ang ipakita ko sa inyo kung kung na-save ko. Okay, so hindi ko siya na-save siguro. Ito. Okay, panoorin niyo mga curious ha. An empty stomach. So this is EU headquarters last weekend. This is Human Tide in Paris, in Rome, Italy, in Brussels, Belgium. Mass protests are happening across Europe against high food and energy prices. At the headquarters of EU in Brussels, mass demonstration, Day of Justice.
against the government Ipakalat niyo po, policy, kasi itong against balita, the hindi po EU ito agenda, pinapakita. and against the World Economic Forum's influence. Tens of thousands of people also took the streets of Paris last weekend. Tingnan niyo But sa the dami ng media tao. just reported that a couple of hundred are protesting in France over the high cost of living, from food to energy. Protests against EU and NATO have been spreading from France to Italy and all over Europe. Tens of thousands of people took the streets of Italy last weekend to send a message: no war, no NATO, no more EU policies. European people are fed up with corrupt politicians. They don't want to suffer the coming winter in cold and empty stomach. So thousands of Moldovan people are demanding the immediate resignation of the government, chanting resign and down with the dictatorship. So here is what happened all over Europe last weekend. In France, food and energy crisis have led to nationwide protests. A great march called March October 16 in French capital attracted tens of thousands of Paris residents. They demanded the withdrawal from EU and NATO and demand the Macron authority to raise salaries. The view from above shown that tens of thousands of people joined the demonstration Tingnan niyo sa because dami they niyan. can no longer stand the high food and energy prices at all costs by the decision of politicians. In Italy, mass demonstration in Rome and Trieste also against EU and NATO. Thousands of Italians demanded no to arm to Ukraine, no Okay, to sanctions, mga ka-curious, no to so, NATO, and no to EU and inflation. Thousands marami of po Belgian yan people sa Belgium, sa Germany. They are fed up with their corrupt government and EU. They also Germany po yan, mga want to ka-curious. integrate Tingnan niyo yung the flag. Economic Forum because the EU and WEF policy are crippling the economy and destroying the farming industry. Okay, mga ka-curious, I just want to you to have the overview of what's really happening. Mga ka-curious, kasi nga, kailangan itong makita kasi iba yung sinasabi at yung nakikita na actual. Kasi ang media, ang ipinakita sa Paris, yung mga nagrarayot lang, ang hindi nila napakarami, parang it's a sea, parang tubig, lahat yung boulevard puno ng tao. Okay? So, yun ang sinasabi ng media. At, di ba naipakita ko sa inyo na may riot na mga bata tinirga sa isang school? Nag-escalate pa po, mga ka-curious. Sandali, ipakita natin yung isang, riot, another riot ng mga, na mismo ito, mga ka-curious, ng mga bata. Sandali ha. Mga bata po, lumalaban na sila, mga ka-curious. Sandali lang, hanapin natin. Sandali, iba pala itong na save. Sandali. Sandali. Ito yung ipinapakita nila na gulo sa France. Sandali, nawala. Anti-NATO and anti-EU Sandali. in Germany. Anyway, hindi ko siya na-save. Ang balita po, mga ka-curious, di ba yung sinabi ko sa inyo last video natin na may mga bata, meron eskwelahan mismo na tinirgas ng mga pulis. Kasi yung mga high school student na protesta, ngayon, may replika sa iba naman mga school. So, yung mga bata, high school students po ngayon, mga ka-curious, nakikalaban na rin sila. Okay? For the first time, itong pandemic na nakita ako ng mga bata, nakikipagharapan talaga sila, tinitirgas sila ng mga pulis. Pero mga estudyante po sa high school, nagrarayot, nakikirayot na rin po. Because exasperated na po ang tao. Exasperated. Maano na sila. Maraming problema. Now, so punta po tayo dito. Maraming mga balita sa war, but gusto kong focus tayo dito kasi ito yung recent na nangyayari. Meron pong mga doon sa opening ceremony ng 2022 World Health Organization Summit. Si Tedros, yung director ng WHO, nandoon at tinanong siya ng isang Rebel News newscaster at tinanong kung magla-lockdown. Hindi siya sumagot at
kaagad siyang hinila ng may handler kasi yung matanda na yan. May nagpo-protekta sa kanila. Siguro kasi nga mga ano sila mga takot. Hindi siya sumagot kung magla-lockdown. Kasi mga ka-curious, pag-usapan natin, ini-extend ngayon yung emergency power sa US for another 90 days, okay? So, may posibilidad na mag-lockdown po. At nagmi-meeting sila kung ano siguro ang gagawin natin. But just the fact na gusto kong i-highlight dito sa ceremony, itong mga nag-organize ng lockdown sa atin, sa buong mundo, ay naka-lockdown sila. Ang kanilang summit, pinutakti ng mga protesta at naka-lockdown. At tingnan nyo ha, mga ka-curious, itong mga bureaucrats, yung mga tao na nag-o-organize, they are melting down. Kasi nga, pakinggan nyo ha, kasi nakunan ito ng isang journalist sa loob mismo ng hotel kung saan nag-o-organize sila. Ipakalat niyo po ito mga ka-curious ha. Starting and there is no elevators working. I mean, They are in chaos. They are in total... That was very jarring. Yeah. It's a miserable situation. I Okay. never had this kind of situation in my life. What is happening? Everything is terrible. I mean, like, there is no food. People are, starving, and there is no elevators working. I mean, I hosted my conference also. Olaf Scholz is coming. He's not a politician in the international level. I mean, because of that, to do this kind of things, there is 9 former presidents and ladies who is having broken legs. They have to stand and wait with music. And now there's a fire. Do we have a fire? Do we have a fire? The false alarm. Of demonstrators in the building. Oh, you have demonstrator in the building? Yeah. In? So it's Here? in the building. They have demonstrators in the building. Or go down to the other people. But it's not working, so we You have to take your shoes and walk down and up. One staircase is there. Okay? Then you can go down. Okay, My thank you. 68 floor. Okay. Mga ka-curious, nakita nyo, yung mga nag-o-organize, yung mga bureaucrats na yan, yung mga nagdidikta na wala naman silang, hindi sila hindi sila inihalal ng tao, no? Sabi nung nagsasalita, hindi daw sila naka-experience such as this. Walang pagkain, walang ilaw, walang elevator. Nakakulong sila kasi pinuputakti, nagprotesta. May maraming klase ng nagprotesta. Meron mga taga Berlin mismo na mga Germans na nagprotesta. So nakita nyo mga ka-curious kung how ang kredibilidad nitong mga taong ito na they cannot even express themselves nang hindi sila natatakot, okay? Heavily guarded sila. Ultimo yung kanilang summit, naka-lockdown. Sabi nung guard, kasi continuous ang alarm. Akala nila may sunog. Kaya lumabas itong journalist ng Rebel News. Akala nila may sunog kasi ingay ng ingay yung alarm. So lumabas sila yun. Sabi niya may sunog. Ay wala daw pero maraming mga nagpo-protesta at naka-lockdown na. Nakasara yung buong venue. Kita nyo? Kung mga transparent itong mga tao, bakit sila magla-lockdown? Kasi nandoon yung mga, World Summit po ito, World Health Organization Summit. It is attended ng mga different parts ng mga representatives sa buong mundo. Baka sa Pinas, nandoon. Pupunta din doon si Billy Boy dito sa summit na to. So yung po mga ka-curious ang eksena. Yung mga pahirap sa atin sa lockdown, sila naman ngayon ang naka-lockdown. Diba? Kung anong ginawa mo sa kapwa mo mangyayari sa'yo. At makipakita talaga na takot sila. Hindi sila makalabas. Dahil marami silang kasalanan, alam nila yon, okay? Now, yun ang catch doon. Now, ito yung isang gusto kong pag-usapan natin. Dahil, mga ka-curious, I think, based sa mga nakalat kong this is exciting, I tell you, kaya pakishare nyo po para magkaroon kayo ng clear picture kung ano yung posibleng mangyari sa hinaharap. Mga ka-curious, nagkaroon po, parang magkakaroon ngayon ng Cold War. This time, it is not between the US and the Russia, but it is between France
or the EU at ang US. Nasasabi ko na sa inyo yan na mukhang nakikinita ako na madi-divide or magkakaroon ng pull out ang itong hindi pagkakaintindihan ang US at mga ilang bansa dito sa Europe. Bakit nasabi natin yan, mga ka-curious? Kasi, ang politiko naglabas ng ng balita. Ang sinabi doon sa balita, ang France, may mga bibigyan ko kayo ng maliban sa report ng politiko sa mga nag-gather ko informations na tungkol dito sa Cold War na posibleng mangyari. This is just a scenario. I'm not telling you that this will happen. Okay? Pero ito yung direction na parang papunta tayo doon. Kaya please, pakishare nyo naman po, mga ka-curious, yung mga nandyan. Kasi si Sensor, dahil meron tayong breaking news na yung tungkol sa report ng EU. Kaya pakishare nyo po, mga ka-curious. Now, si Biden, lately, few days ago, nagkaroon siya ng Inflation Reduction Act. Para masolusyonan yung inflation, nag-sign si Biden ng act, okay? At isa na dito sa act na to yung pagbibigay nila ng tulong sa mga mahihirap low-income families na bumili ng mga cars, yung mga electric cars. And note ha, pinupush talaga nila itong electric cars, yung kanilang agenda na Green Deal, okay? So, sabi ng US, sige, bumili kayo, may mga incentive kayo para bumili kayo ng mga electric cars. Now, few days ago lang, mga ilang araw lang, nagkaroon din si France ng memograph, meaning halos photocopy ng US Inflation Reduction Act. Halos ginaya, okay? Ang sinabi ni Macron sa France na magbibigay siya ng incentive sa mga low-income families na makabili ng cars na magbabayad lang sila ng 100 euro a month. So napakababa. At magbibigay siya ng incentive na 6 to 7,000 euro basta bumili lang kayo ng car na electric. So parang ginaya niya at ang statement talaga nitong si Macron, ang doon sa sabi ng politiko is talaga kailangan i-promote yung mga produkto hindi lang ng France, lalo na sa car, sa automobile, na yung mga Europeans bumili ng mga European cars. Ang tinatarget po nila dito na para walang puwang yung mga, lalo na kasi ang Amerika malaking kalaban dito sa car manufacturers. Dito mga ka-curious, ang European, bumibili sila mga car made na mga, di ba, US car made. Yung mga gawa ng, so tinarget ni Macron ngayon na yung mga pamilya na low-income families, hindi sila bumili na ng mga cars abroad, lalo na yung nanggaling sa US. Yun po ang target. Okay? Kaya halos ginaya, memograph nga ang nakalagay sa term, yung Inflation Reduction Act, halos ginaya. At in-emphasize talaga na sabi na panahon na, sabi ni Macron na kumilos ang European Union. Otherwise, magiging priority ng mga produkto yung US at saka China. So yan ang sabi niya. At kailangan kumilos ng mabilisan. Now, ang isa pang statement, halos lahat mga ka-curious na sinasabi ng US, kinokontradict ni Macron. Like for example, yung statement ni Biden na sabi niya, mangyayari na, posibleng mangyari ang Armageddon. Alam niyo na yung Armageddon, no? Pag nangyari yon yung war on Ukraine. Alam mo, sumagot si Macron, sabi niya, European does not need war. Hindi namin kailangan ang war. So, kinokontradict ni Macron. Isa pa, di ba sinabi ko sa inyo,
ang France hindi na sila nagpadala ng mga weapons. Sabi niya, hindi kami magpapadala ng mga weapons doon na hindi talaga kailangan. So, kino-contradicts, di ba? Number one na nagbibigay ang US. Sabi ng ang France, sabi niya, ano bang nakalagay dito? Baka magkamali tayo. So sabi niya, we will not give assistance that is not necessary. Hindi daw sila magbibigay ng assistance that is not necessary. Yun yung talagang pinandidigan niya na hindi na siya, kahit kinukulit ang France, hindi siya nagpapadala ng mga weapons sa Ukraine. Tapos, ang Macron is pushing for more European Union sovereignty for 5 years. Many Europeans is changing. We must wake up. Either Americans nor the Chinese will give us such gift or priority. Europe must prepare a strong response and move very quickly. So, ito yung stand talaga niya. Kumbaga, nakikita mo yung mga desisyon ngayon ni Macron, lumalayo siya. At for 5 years na, sinabi niya na nag-a-advocate siya ng European sovereignty. Kita nyo, mga ka-curious? Although, kasi nga, tuta din naman ito si Macron, like war on Ukraine, nag-agree sila. Pero kahit nag-agree sila, so in certain points sa pagbibigay ng sanction, pero lumalaban po at hindi po umaayon. That's why, maraming mga rason kung bakit. At isa pa pala, ang isa sa mga sinabi ni Macron, conflict can be obtained by dialogue. Kasi di ba sabi ko sa inyo, only Macron ang meron pang contact. Malimit sila ni Putin nag-uusap. So very clear yan, na mga ka-curious. At sinabi pa niya na conflict can be obtained by dialogue. In the UN, Macron, sa UN, kinatigan niya ang peace accord. The steps of France never approved by the US. So, yung peace accord, kinatigan or inaprubahan ng France na hindi naman na-aproba, hindi nagustuhan yung pag-aproba na yun ng US, yung desisyon ng France, nakatigan ang peace accord. So mga ka-curious, ito yung maraming mga rason na sinasabi ko sa inyo na posibleng magkaroon ngayon ng Cold War between the US and France. At ito mga ka-curious, nagkakanya-kanya na po sa Europe. Like for example, ito ang pinakamalaking pagbabago ngayon. Game changer ko po ito sa sitwasyon ngayon. Dahil, nasa balita, tinanggap na ni Erdogan, yung presidente ng Turkey, dahil nga na magkaroon ng pipeline. Panibagong pipeline po ito na papunta sa Europe. At ngayon lang, pumayag na po ang presidente ng Turkey. Although, alam ko matagal na niluluto, pero ngayon pinuformalize na siya. And this will create another problem inside the European Union at inside NATO. Why? Kasi mga ka-curious, remember, ang Turkey ang isa sa pinakamatagal ng member ng NATO. And that's why, yun ang reason kung bakit hindi makapasok-pasok ang Ukraine sa NATO dahil umaayaw ang Turkey. Kasi ang sabi sa kanilang batas or regulamento sa UN, kung may papasok na isang bansa, kailangan walang mag-aayaw. Kailangan lahat ng member ng NATO papayag. In this case, that's why hindi makapasok-pasok ang Ukraine dahil umaayaw ang Turkey. At ayaw ni Erdogan. Kaya yung wish ni Zelensky na maging member ng NATO, hindi po posible. Hindi po posible. And now, mas naging concrete yung eksena na itong si Turkey, magkikreate siya. Siya ang pinakatulay ngayon. Okay? Pinakatulay. Kasi miyembro siya ng NATO at pumapanig siya ngayon kay Putin.
Dahil nga mga kakaroon, dadaan itong pipeline from Russia to Turkey, then dadaan sa Greece, kasi sinabi ko na sa inyo, ang Greece, umaayaw din yan sa itong grip ng European, ayaw na rin yan ng NATO at saka pumapalag siya sa US. At isa siya sa mga factor na magdi-divide, isa siya sa mga rason, itong Greece na magdi-divide dito sa, ang nakikita ko dito sa Europe. That's why. So yung pipeline na nag-agree na ang Turkey, dadaan sa Turkey, dadaan sa Greece, dadaan sa Italy, di ba? Kasi nakipag-communicate na ngayon ang Italy, kumukuha na sila ng gas from Gazprom na dumadaan sa Austria. So dadaan from Greece, Italy, France, at saka sa Spain. So makikita niyo mga ka-curious, may 6 ng bansa ngayon na posibleng magbuwag. Actually, this is very, very clear. Kasi pupayag ka, hindi pa naman, but yun yung mga plano ngayon, ha? Just the fact na pumayag ka na kumuha ka ng supply. After all na sumali ka sa sanction, something is changing. Okay? Sa power structure ng Europe. So, ulitin natin yan. Turkey, Greece, Italy, France, at posibleng mapunta pa ng Spain. Kasi tingnan nyo ang Spain tahimik. Wala silang gaanong sinasabi. So yung po mga ka-curious, yung mga nangyayari ngayon, it's very exciting. And it is all because these leaders in these countries are being pressured by the people. Because people are no longer silenced. Lumalaban na po sila. And it is manifested through these riots. At saka itong, alam niyo po ba mga ka-curious, araw-araw ang France, halos araw-araw sa France nagrarally ngayon sa mga bansa, sa mga cities, at hindi ibinabalita. At remember, ang France, ang more than 3 months sa COVID, ang hindi tumigil sa pagrarally. At ngayon na naman, ganun na naman po. So, pasensya na at meron tayong mga ka-curious, yun ang life talaga. Now, punta tayo dito sa ating, nawala ako. So, dito na tayo sa ating, meron pa ba akong na-miss out? So, yun yung ating pinaka-importante ngayon na nangyayari. Punta tayo dito sa bagong Bayran. Sabi pa ni Ma'am, Gwen Garcia, Bayran. May bagong Bayran, mga ka-curious. In my opinion, baka ito yung midterm Bayran. Kasi mag-e-election, mga ka-curious. Sa US, ilang araw na lang, November. Now, ayon sa balita, okay, basahin natin. Importante po ito dahil kailangan maging alerto tayo sa mga posibleng. Baka isa na ito sa pinag-uusapan ngayon sa summit, sa World Health Organization Summit na nangyayari ngayon. Kaya very exciting na abangan natin ito kung ano ang mapupuntahan dito. Okay? So, ito. Ang title, The Nightmare COVID Variant That Beats Our Immunity is Finally Here. A new variant of the novel coronavirus called XBB, nako Diyos ko, dramatically announced itself earlier this week. Dramatically, remember the term, in Singapore. New COVID-19 cases more than doubled in a day. Wow. Sa Singapore, from 4,702 on Monday to 11,000. So, mula sa 4,700, napunta na sa 11,700 ang cases sa isang araw sa Singapore nung Tuesday. And XBB is almost certainly baka yun ang cause. The same subvariant just appeared in Hong Kong too. Wow! Maliban sa XBB na yan na pwedeng nag-appear sa Singapore,
meron na rin bagong sub-variant daw sa Hong Kong. A highly mutated descendant of the Omicron variant of the SARS-CoV-2 virus that drove a second wave infection starting around a year ago. XBB is in many ways the worst form of the virus so far. It's more contagious than any previous variant or subvariant. It also evades the antibodies from monoclonal therapies, potentially rendering a whole category of drugs ineffective as COVID treatments. Oh my dear. It is likely the most immune invasive and poses problem for current monoclonal antibody-based treatments and prevention strategy. My goodness, ayaw ko nang basahin lahat. It is, ang summarize po nito mga ka-curious, ito daw ang the most nakakatakot na variant na dumaan ngayon. Nalagpasan pa yung mga variant na B1, B2, BB, mga bobo. Nalagpasan pa itong XBB daw ang mas matindi pa. Una, dahil mas nakakahawa at ang nakakatakot kaya tatakotin kayo dahil nag-i-evade ng immunity, okay? At saka lahat ng mga gamot na available, monoclonal, kung ano-anong gamot, hindi daw makakagamot. Kaya mamatay na kayo. Tawa na lang tayo. Masisensor talaga ito, mga ka-curious. Ako natatawa na lang kahit konting sa dibdib ko. Makaka-evade, ibig sabihin, walang gamot na po pwedeng gumamot. Yung mga nandyan na ginagamit ngayon ng mga hospitals, wala daw. Okay? At saka very contagious. So, pakispread nyo ito kasi talagang matatakot na naman, manginginig na naman yung mga tao at magpipila na naman. Mga ka-curious, bakit? Bakit posible po ito? Maraming rason kung bakit ipupush nila. Kasi tingnan nyo sa balita, nakakatakot. Mas matindi pa ito sa lahat ng mga variants. At more transmissible, mas nakakahawa, at higit sa lahat, walang gamot na po pwedeng gumamot yung mga recent na ginagamit ngayon. So saan ka pa? Ibig sabihin patay ka niyan kasi walang gamot. Yun ang ngayon. Anong rason, mga ka-curious? Ito, opinion ko lang Magtaka ka. Kasi sinasabi ko sa inyo matagal na, there must be something that will happen bago yung election. Nung tinanong si Tedros, sayang hindi ko nailagay yung video, kasi tinanong siya kung magkakaroon daw ng lockdown dahil nga lumalabas na itong mga variant na naman na mas matindi pa sa mga nagdaan. Okay? Now, bakit posible? Kasi ang US, in-extend po nila yung kanilang emergency. Emergency in-extend po nila for another 90 days. At ang European Union, in-extend nila for another year ang COVID passport. At that's why, ang reason why the Philippines is still wearing mask. Okay? Because the game is not yet over, probably. Titingnan nila yan kung ano ang reaction ng tao, kung manginginig na naman, tuloy-tuloy na naman ang ligaya nila at baka isara na naman tayo. So it is just right na ipakalat natin ang balita na after all, bakit isang rason, bakit pinupush nila? Dahil meron na naman mga ka-curious, yung kanilang booster na ibalita natin at inamin nila na walang pag-aaral sa human. Yung booster, di ba? Ginawa lang sa 8 daga ang trial. Now, after all na gayon, inaprubahan pa rin ng FDA sa US yung updated booster para sa 5 years old na bata hanggang 11 booster. Sabi ko, bakit? Well,
alam na natin, inamin na nila na walang trial na ginawa sa tao, sa human lang, sa daga lang, wala sa human. So bakit sabi ko, pupush pa rin yung booster na yun sa mga bata na sa daga lang, trinayal. So talagang, oh my God, bakit inapprove pa rin ng FDA? Kasi nga hindi pa tapos ang plano. Kaya maging aware po kayo at pakikalat nyo ito dahil ipapakita natin itong resulta ng pag-iimbestiga. Partly na ipakita na natin, but may iba pang pasabog na kailangan panoorin ninyo. Uulitin ko doon sa mga hindi pa rin naniniwala, pag-iimbestiga po ito, hindi ito sa Pilipinas na pag-iimbestiga, sa European Commission. European Union po ito. Okay? At inaano po nila, ini-invite na nila yung gumagawa ng mga bakuna mismo. Okay? At si Burla, yung gumawa ng Pfizer, hindi nag-attend. Dahil natatakot siguro mabulgar. Okay, ito mga ka-curious, sandali. Ano ba ang ano ng video? Baka kasi mahaba po ito, kailangan i-minimize ko lang po mga ka-curious. For coming to this press. European people. Pakinggan nyo please ha. Are they hiding exactly? I mean, in the Pakinggan previous nyo. press conferences, I showed you some of the pages. Sandali ha. He was not bound by law to come, and he was not found out that the CEO of Pfizer, Albert Bourla, pulled out. The interesting thing is, a few weeks ago, the CEO of Moderna, we were criticizing these pharma companies, for being or for lacking transparency. But at least the CEO of Moderna had the courage, I would say, to come and answer questions. Yeah, he did not answer all the questions that we asked, but at least he was present here and was faced with all these questions that all of my colleagues asked. So obviously when we found out that the CEO of Pfizer decided not to come and answer questions, this is not an inquiry committee. So he was not bound by law to come, and he was not on record, he was not facing any criminal punishments in case he's lying in front of this committee. But even in that case, he refused to come and answer some concrete and specific questions. Questions that I think all of us and all of you have. And the first question is, what exactly in these contracts? What are they hiding exactly? I mean, in the previous press conferences, I showed you some of the pages, from these contracts. This is how they were disclosed to us, and to the public, and to the press. Obviously, after some of us and some of the brave journalists asked, what are the contracts signed between the European Commission and these pharmaceutical companies? So this is how they disclose the contracts. Over 100 pages. Every contract with Pfizer, with Moderna, tens of pages of those contracts were blacked out. So yesterday when we asked, I was the one asking, and some of my colleagues asked, when are they going to fully release these contracts? The representative of Pfizer, who was sent to replace the CEO of Pfizer, said that they can't fully disclose these contracts because they have some commercial secrets over there, and they have to protect their interests. Okay. Doon po sa mga hindi naman nakakaintindi masyado, si Burla hindi nag-appear doon sa hearing nila sa European Parliament. Mabuti pa daw yung head ng Moderna nagpunta doon. Now, ipinakita na natin in our previous video na yung kontra, kasi ito summary po ito ng kanilang inquiry, kaya ipinakita uli na yung kontrata, mga ka-curious, between Pfizer and European Union, meron mga hundreds of pages na walang laman, binura. Yun ang ipinapakita nila. Now, tinanong niya kung kailan daw ninyo ibibigay yung kontrata na hindi tinabingan o hindi binura. Hindi daw nila ipapakita dahil bound daw sila ng secrecy, yung mga ik-ek nila na hindi daw po pwede i-divulge. So, saan ka pa? Nagturo kayo ng bilyon sa buong mundo, ni hindi mo nga alam kung ano ang pinag-usapan sa kontrata, kung ano ang laman ng mga bakulaw na yon. So, yun po yun. Tuloy.
interests of our people? What about the interests of the Europeans whose money was spent, or wasted, I would say now, to buy these medical products that are not providing what they were marketed for? Because what we found out yesterday, when one of my colleagues asked if they tested, in this case Pfizer, if Pfizer tested, if their medical product is stopping the spread of the virus, we were shocked to find out yesterday that they haven't tested their vaccine to see if it's stopping the spread of the virus. Okay. So we are... So yan, naibalita na natin ito. Kaya lang mahaba, marami pang mga information na nasyak nga sila dahil yung pag-amin na hindi nga na-test kung makaka-stop ba ito ng transmission ng virus. Okay? Hindi nila tinest. Ikinulong muna kayo kasi sabi nila, huwag kayong makahawa. Maano kayo, kawawa yung mga magulang ninyo, yung mga classmate ninyo, kinulong ang isinara yung mga negosyo kasi nakakahawa kayo, yung pala ni hindi man lang itinest kung makakahawa ba o hindi. Go. More than a year after the green certificate, the digital green certificate was imposed in the European Union, people were forced to be vaccinated with the medical product in order to exercise their basic fundamental rights, and they were told, and we were told, we were voted against the green certificate, but many of our colleagues voted in favor of it because they believe what these companies have said, that if you get vaccinated, you will not be infected and you will not spread the virus. They even ran a campaign and said, get vaccinated in order to keep your grandmother and your parents healthy. And we find out now, after more than a year, that when they requested the special marketing authorization, they haven't tested the vaccine to see if it's stopping the spread of the virus. So I'm asking again, and we are asking again, what are they going to hide? What do they hide exactly? Why aren't they transparent with their medical product? We heard yesterday, I was shocked. Because Pfizer used this opportunity just to do a PR campaign. And even lecture us, why are we asking this and not asking that? Who are they to question us? What kind of questions do we ask? Okay. Importante ito, mga ka-curious, kasi may PR daw ang mga pharmaceutical companies ngayon na bakit mo kami tinatanong ng mga ganito, ng mga tanong at bakit hindi ganon? Gusto silang turuan kung ano yung mga dapat itanong doon sa kanilang mga representante na nag-a-attend sa hearing. Okay? So, siguro, gusto nilang umiwas ng mga tanong na mga critical. So, may mga PR sila na bakit hindi inyo sagutin ng ganito? Bakit kayo nagtatanong ng mga ganito? So, of course, gusto nilang malimit yung mga tanong. Dahil we are elected by the people for the people, not they. And they are supposed to answer all these questions, which they have not. There's another issue right now raised all across Europe. The excess mortality rate in the month of July 2020. According to Eurostat, in the month of July, the excess mortality rate all across European Union went up 16% more than the average of 2016 and 2019. Now, if you look on the map here, this is released by the Eurostat. It's not from us. If you look on this map, you will see that the countries with the highest vaccination rate have right now the highest mortality rate. So obviously we ask, is there a connection between being vaccinated and having a higher mortality rate? okay. Everybody's avoiding. Ito yung sabi ko sa inyo, mapapanganga kayo na balita. Kasi dati yung ibinigay ko sa inyo yung Momo, yung nagre-report tungkol sa mga bata na tumaas ang excess deaths ng mga bata. Ito naman mga ka-curious, listen to this. Ni-report ng ito ng Eurostat.
hindi naman ito tungkol lang sa bata, kundi sa lahat ng mga namatay na may excess deaths. At ang sinabi niya, mga ka-curious, in the month of July, all across European Union, sa buong European Union, sabi ng Eurostat, European Statistics po ito, tumaas ng 16%, more than the average. In-explain na natin yan yung average, di ba? Sabi ko sa inyo, bawat taon may namamatay yan, more or less. Itong taon, merong namatay na 20,000. Sa next year, siguro mga 21,000. More or less may average. Kukunin yung average. At tumaas ng 16%, mga ka-curious. Noong 2016 at 2019, mas mataas siya ng 16% ang itinaas ng excess deaths. Lahat po ito ng edad. Okay? Now, at sinabi pa sa Eurostat na yung mga bansa na may pinakamataas na numero ng naturukan, doon din ang may pinakamataas na natigok. So tanong niya, may correlation ba ito doon sa pagtuturok? Kasi nag-coincide do kung saan mga nagturukan at yung mga bansa na kung saan marami ang nagpaturok, doon din marami ang natigok, ang may mataas na excess deaths. Yun po yun. Maliwanag na po ba yan na yung mga na wala sinasabi, wala naman natitigok sa tuklaw? Ito na po yun. Across European countries po ito. Kaya pakishare, mga ka-curious, pakishare nyo sa lahat ng mga grupo, lalo na yung mga opisyal sa mga, kahit na mayor ninyo, kilala nyo yung mayor, governor, senator, presidente, sa lahat, sa media, i-share nyo po. Sa lahat ng mga kakilala ninyo. Now, kasi meron pang importanteng data dito. Answering this, I would say, logical question. There's another issue. A year ago, I requested Emma to submit some details and data to me because I wanted to have an informed decision, I would say, when I voted in favor or against the green certificate. And one of the questions that I asked Emma is to send me all the trials, the tests, the clinical trials that all these medical companies had done, either in animals or in humans, before they requested the marketing authorization. So in the case of Pfizer, here's something interesting. Comarin. When they submitted the information and the clinical trials to Pfizer, here's all the tests that they submitted along with their request. They submitted a clinical trial that started in January 14th, 2020. I asked yesterday the representative of Pfizer and she declined to answer. How is it possible that we, the world, found out in December of 2019 that there is a COVID, or coronavirus as it's called, in China, December of 2019. On January the 11th, the Chinese government released the DNA data, or a segment of it, to the public, and 3 days later, Pfizer already started the tests for this vaccine. How is that possible? She did not answer. In the case of Moderna, and I've asked the CEO of Moderna 2-3 weeks ago when he was here, they submitted trials since 2017. So I'm restating the question, how is it possible that when we found out in the fall of December, winter of 2019 about this virus, they submitted tests of their vaccines years before we found out about the virus. And I'm still asking that question now. How is that possible? So these are the legit questions that we all asked, and that people are asking us. And unfortunately, they are declining to answer. So Okay. these were the... I think ito yung pinaka-importante, mga ka-curious, na maintindihan ng tao yung timeline. Okay?
Kasi sabi niya, nag-ask siya sa Moderna at saka Pfizer bago siya bumoto. Kung sabi niya, buboto ba ako dito sa vaccine passport na ito? So, inalam niya muna. Gusto kong malaman yung mga trials na ginawa ninyo, yung mga pagtatrial ninyo dito sa tuklaw. Kung na-trial nyo ba yan sa hayop, kung na-trial nyo ba yan sa tao. Now, he found out. Okay? He found out. Ang Pfizer, nagbigay sila mga ka-curious, nag-trial ang Pfizer noong January. Ayon sa record po ito ng Pfizer, na nag-umpisa na silang mag-trial ng bakuna, mag-test, ite-test nila ng bakuna noong January 14 ng 2020. So, January, hindi pa nga mga ka-curious, hindi pa nagdi-declare ang World Health Organization ng pandemic, nagtatrial na ang fixer. Kasi 'di ba, nag-declare ang World Health Organization ng pandemic noong 11 ng March ng 2020. So March 2020 nag-declare ng pandemic sa buong mundo. Now, January, wala pang pagdi-declare ng pandemic, nagtatrial na ayon sa record na naisubmit sa kanya. Nag-umpisa January 14 of 2020, nagtatrial na para sa bakuna. Hindi pa dinideclare. At sabi niya, ang napaka-imposible pa kasi, di ba, ang sinabi sa buong mundo sa atin, na di ba nung nandoon sa Wuhan, nagtutumbahan yung mga tao, that was December of 2019. Okay? 2019. Now, ang China, nagpalabas sila the Chinese government released the DNA data. Yung DNA data ng VIDCO. Okay? Nag-release sila nung January 11. 3 days pa lang, tingnan niyo mga ka-curious. O sige, kailangan maintindihan ng yung mga iba kasi mahihirapan mag-intindi. Di ba sabi sa atin, ang mundo, alam na, nagtutumbahan, that is December ng 2020. Now, January 14, nagtatrial na para sa tuklaw. January 11, ang Chinese government nagpalabas na ng DNA data. Yung data na ng VIDCO. Na ito siguro ang DNA, ito nanggaling sa ito ang karakteristik nitong virus. January 11. 3 days lang, 3 days after, January 14, nagtatrial na ang fixer. Nagtatrial na para sa tuklaw. Ang bilis, di ba? Paano yun? So kaya nga, magtaka kayo ngayon na wala talaga silang ginawang trial. Mga ano lang talaga, mga palusot lang. Kaya nga dito na natin, dapat intindihin nyo na talagang kayo ang trial. Yung mga ngayon, kayo ang trial kasi pinipresenta pa lang ng January 11 ng Chinese government ang DNA data. January 14, nagtatrial na daw ang fixer. 3 days after lang. Ang bilis, no? At ito pa ang mas matindi. Kasi hiningan din niya ng record ang modern. Ano ba? Saan kayo nag-trial? Sa hayop, sa animals. Alam mo, nag-submit ang Moderna na nagtatrial sila ng bakuna. Tinitesting na nila ang bakuna 2017 pa lang. So, 2017, 2018, 2019. So, more than 2 years, nagtatrial na. Nagtatrial na ang modern. 2 years before na makita bago mag-appear yung virus sa Wuhan. 2 years ago,
2 years na una nang nagtatrial na ang Modern para sa ituturok sa inyo. Kaya nga magtaka na lang kayo, nilockdown na kayo, tapos pagkatapos ng ilang weeks lang, andyan na ready na yung turok. Kasi 2017, nagtitikang na sira, nag-uumpisa na. Ay my God. Tapos sige, kaya matawa ka na lang kasi yung variant, yung variant na darating ngayon, mas nakakahawa. Walang gamot na si XBB, walang gamot na pwedeng makagamot. Yung mga gamot na available ngayon sa mga hospital, walang makakagamot. Now, ang tanong natin, kasi ito daw ang itong XBB ang pinakamatindi. Ang tanong natin, saan ba nang galing yung XBB niyan? Di ba dapat may mga magulang yan? Kaya nga nag-mutate kasi may pinanggalingan. Ngayon ang tanong natin, ito yung pinaka-basic na dapat itanong natin sa mga gobyerno. Saan ang galing yung nanay? Sino ang nanay ni XBB? Sino? Si Omicron, sino ang nanay? Kasi nga, lahat ng mga Freedom of Information Request 118 na matagal na, and it was still counting, hindi nga nila maipakita ang virus mismo yung nanay na na-isolate, na-purify sa laboratorio. So, anong itsura ng nanay? Kung may anak na Omicron, kung may XBB ngayon na mas matindi pa, saan ang galing yun? Kasi yung nanay nga, hindi nila maipakita na nahiwalay nila, na isegregate yung SARS-CoV-2 sa laboratory. Ano bang itsura ng nanay? Talaga bang may mga corona yun? Yun ang tanong. So, ang tanong natin ngayon na legitimate, saan ang galing si XBB? Walang iba nang galing yan. Ginawa nila sa Diyos ko. Posibleng, yun. Ginawa yun sa laboratorio. Oh my God. So, mga ka-curious, itong video na to, sigurado akong, pag hindi man to tinanggal, wala nang makakapanood nito. Kaya, yung mga nag-record po sa inyo, paki-record nyo ulit itong video habang hindi pa tinatanggal, i-record nyo po. Please lang po, nakikiusap ako at ipakalat po ninyo. Lalo na sa mga opisyal, yung mga nagko-coerce sa inyo, sa mga lugar na yung mga anak ninyo kinukulong sa eskwelahan tapos tinuturukan sila, ipakita nyo po itong video. Kasi mga member of European Parliament na po yan na nagre-report at they are dealing with people all na sila talaga ang gumagawa nitong mga tuklaw. Okay, andyan na po lahat ang record. So, nasa sa inyo na po ang paraan na ma-share itong video because sharing an important information could save many, many lives. And sharing good things is a sign that you care. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much po.